Hi guys, good morning. So late ako nakapag-vlog ngayon guys kasi ako lang mag-isa dito sa bahay. And kaninang umaga na nagising kami, si Jano nagsusuka. So pumunta ngayon si Jano sa may hospital, sinamahan siya ni Papa at saka ni Mami. And then nandun nga si Milan sa hospital. So inassist niya yung kapatid niya. And gusto ko nga sumama kanina guys. Kaya lang yung biyanan ko sabi niya, bantayan ko na nga lang si Ivan dito sa bahay. And which is rational naman kasi kung isasama pa namin si Ivan sa hospital, hospital yun, di ba? Baka makaka-catch pa siya ng sakit, hinuubungan na nga yung bata. Ngayon natutulog na siya, ipapakita ko nga siya sa inyo. So, ang sarap-sarap ng tulog ng baby. Ayan, nagigising na. Nakaano lang siya, sando lang siya ngayon. Tapos, nakapagluto na rin ako ng pagkain for today. Napapakita ko sa inyo yung iluto kong pagkain. Ayan, so ito yung dana, pasensya na walang ilaw. So, ayan, dana yan na may kasamang ringar or eggplant. Tapos, si Mami kanina pala nakapagluto siya ng ropla. Kasi hindi ko alam paano gawin to guys. And ito naman, napakadami namin cabbage. And nagpunta na naman si Mami kanina sa may cabbage farm. Ayan din, cabbage. So, ayan yung mga ipapamigay natin sa mga kapitbahay. And yan na yung last batch ng cabbage, guys. Kasi nga, aalisan na nila yung mga cabbage and maglalagay naman sila ng cotton. Wait, nakalimutan ko patay yung ilaw. So, ganito talaga dito sa India, guys. Kapag nag-ano sila nag-alis sila ng mga nasa gitna ng banana farm, paglalagay na naman sila ng bago para nga yung space is ma-maximize or magamit ba? Kasi sayang, kasi yung papaya, tsaka yung papaya I think mga 6 months, 1 year. Pero yung mga banana farm is mga 1.5 years. So, almost 2 years. So, sayang naman yung space, diba? So, yung mga tao, gumagawa sila dito ng other way to earn money. Other crop, ganun. So, ayun, siguro, hihintayin ko na lang si Mami dito hanggang sa dumating sila para makaligo ako ulit. So, ganun talagang ginagawa ko guys. 2 times ako naliligo. Kasi dito sa India, actually 3 times ako naliligo pala araw-araw. Dito kasi sa India, pagkagising ko, kailangan ko ng maligo kasi kailangan kong mag-prayer or diwa. Tapos, kailangan kong magluto ng pagkain. So, hindi ka makakapagluto ng pagkain nang hindi nakaligo. So, bawal yun. Tapos, after nun, maglilinis ako ng banyo, ganyan. Ayoko pa naman yung malagkit. So, kapag malagkit na ganyan, ayoko yung, kapag malagkit na ganyan, ayoko yung natutulog ako or higa-higa ako na malagkit ako, ganyan. So, maliligo ako ulit. Tapos, pagkagabi, ayoko din matutulog ako nang hindi nakaligo. So, 3 times ako naliligo sa araw-araw. Pero hindi ko binabasa yung buhok ko. Isang beses ko lang babasahin yung buhok ko ng umaga lang. Tapos, pag after na at saka evening, half bath na lang ako. Pero 3 times. So, ayun guys. Hintayin ko na lang sila and balitaan ko kayo kung ano yung naging report dun sa pagpapacheck up kay Jano. Mami, kay Jano tame? Rajpara. Rani para. Kam बताओ तुम्हारा साड़ी. पाचड़ कर दाने बद्दी बताओ. जो पिंक साड़ी पेरस मारा मम्मी. राजपरा जवाना હું છે તઈ? રાજપરા લઈ રાનીપારી. રાનીપારા. થઈ હું કામ છે? રોનક કાકા હારીમ લગન છે. લગન છે. લગન ના પતે પછી ઘેર આવે પછી ઘેર આવીને દાપામ. So first, pupunta si Mami doon sa may kasalan. After that, engagement ceremony siya na. So dito naman sa village namin. Like, tamay kalaway gawa na. 5 o'clock, they will be arriving. Chalata. તું તૈયાર થઈ રહેજો કે? So, pinapagbihis ako ni Mami later for the ceremony here. Dahil umalis si Mami, I'm here with baby Ivan. Tignan mo naman yung bib mo, anak. Look at your bib. Look at your bib. Ayan, naka-white na damit si Ivan, guys. So, press ko ang baby ko. Ivo, what are you doing? Okay, nagbabasa siya ng book niya. Open your book. Open your book, anak. Wow! Who is barking? Spinning puppies. Spinning puppies. Ivo, look there. Look over there. Shh. Nagbabasa ang baby ko, guys. Ko pa lang yan.
Very good ang baby Ivan ko, oh. Nagbabasa siya. Basa-basa ka. So, ayun guys, binabantayan ko ngayon si Ivan. And then, papatulogin ko siya para makapagtrabaho ako. Hindi ganyan naman yung bib niya. Araw-araw, ganyan yung bib. Araw-araw nakakasampo hanggang 12 kami. Hindi, ewan ko lang kung hindi napapagod si Sonal Masi sa kaka-ano ng bib niya, kakalaba. So, ayun, kuha ko muna siya ng bib and then balitaan ko na lang kayo. Ivo? O, Ivo? Aba, Jula, Ivan! Bye-bye na daw. Bye-bye to Lola and Lola. Bye-bye. Bye-bye, Ivo. Walu choco. Aba, Jula. Bye-bye. Alis na si Lola and Sabi ko, Lolo. bye-bye. Pupunta na sila sa kasalan, guys. So, paalis na kami, guys. Pupunta kami doon sa my temple. Magkakaroon ng dapa doon. Tiamsyo. Hi, Ivan. Where are you going? Huh? Where are you going? You're gonna attend a function today. So, we'll be going to a function today, guys. May dapa or engagement ceremony. That's why nakasari si mommy. And for me naman, guys, I'm currently wearing a kurta. So, naka-kurta lang tayo ngayon. Kasi hindi naman masyadong malapit yung relationship. So, kurta lang. Pero kapag malapit yung relationship, dapat talaga magsari ka. Pero para sa atin, kurta okay na. So, pupunta na tayo doon. Ipapakita ko yung mga kaganapan doon, guys. Ayan guys, ito yung design. So, magsa-start na guys. Daming tao. Many people and si Ivan behave, may kalaro. Now they're currently doing puja. Now, this is called ring ceremony. So, in this ring ceremony, they will be having rings. Ayan, nagpo-photoshoot na sila. And then, isusuot nila yan sa isa't isa.
And then kanina nagpuja sila. So yung mga kamag-anak ng lalaki at saka ng babae, umupo sila for the prayer or for the puja. So nakikita nyo ba yan? Yan yung mga rings. Hindi sila arranged. Love sila, guys. Susot na nila yung heart sa isa't isa. Parang nagsisimbolize yan na ina-accept na nila yung isa't isa bilang magkatuwang sa buhay. Hi guys, so nakauwi na kami from the engagement ceremony and ayun nga, kumain nga lang kami ng dinner doon and napakasarap ng pagkain kasi kompleto talaga. Meron silang dessert, meron silang appetizer, meron silang curry na may kasamang rice, so lahat na. And nakakabusog talaga yung pagkain ng mga Indiano, even though walang karne. Sobrang daming mga putahe, parang kompleto na lahat. So, kung napansin nyo kanina guys, yung pinakita ko sa inyo is tinatawag nilang ring ceremony dito sa India. Kung saan, parang engagement siya ng dalawang tao and dalawang pamilya. So, sa kaso ng mga in-engage, they are love. So, hindi sila in-arrange. Tapos, yung babae, hindi siya ng society namin. Hindi siya galing dito sa society. So, dito sa India, or dito sa society na kinabibilangan namin, yung mga boys, pwede silang magdala ng mga girls dito sa society. Pero yung mga girls, hindi sila pwedeng lumabas or mag-asawa ng mga lalaki na hindi kasama sa society. Kailangan muna nila na manghingi ng permission para makapag-asawa. Kung hindi, matitiwalag sila. Parang ganun yung patakaran dito. And, ayun nga, nagtipon-tipon nga lang yung mga invited pagkatapos nagkaroon nga lang ng entrance, tapos pagkatapos ng entrance nagkaroon ng puja, yung dalawang family nagpuja sila or nagprayer, tapos naglagay ng heart, ng ring, nag-cut ng cake, tapos yung lalaki binigyan ng cellphone yung babae. So ganito talaga dito sa India guys. Nung kinasal din kami ni Milan, guys, binigyan niya rin ako ng cellphone as a gift. And then, tinanong ko nga yung biyanan ko tungkol doon.
Ang sabi ni father-in-law, yung cellphone is gift daw yon. Kung nga walang cellphone yung babae, para magkausap silang dalawa, bibigyan ng cellphone. So, ganun daw siya, sabi ng father-in-law ko. Kasi yung iba dito, guys, yung mga anak nilang babae, para nga hindi makipag-boyfriend, hindi nila binibigyan ng cellphone at a very young age. So, pagkatapos ng, parang nakaugalian ba na, ayun, nung kapag i-engage na sila para makapag-usap nga yung dalawa, dun yung time na magbibigay ng cellphone yung lalaki para magkausap silang dalawa. Ganun lang yung ano sa akin ng biyanan ko, guys, pagpapaintindi sa akin. And also kaninang umaga, nasabi ko nga sa inyo, guys, na nagsusuka nga si Jano and dinala nga siya sa hospital kasi pagagising niya ng umaga, sobrang sukang-suka nga siya. So, tinanong nga namin si Milan kung ano yung gagawin. So, kahit kasi pinainom na namin siya ng gamot, nagsusuka pa rin siya. So, sabi ni Milan, dalhin nyo na sa hospital para magamot na. So, pagkarating sa hospital, guys, sinonography siya. Tapos, binigyan siya ng 2 injection. Tapos, nakita nga nila na merong bato sa may kidney yata niya. Ganon. Parang ganon yata yung pagkakaintindi ko. Kaya, pinapainom siya ng maraming tubig para mawala daw yung bato. Kasi medyo maliit pa lang naman siya. Hindi pa naman masyadong seryoso. Pero paumpisa na daw. So, ayun. Sinabihan nga siya na mag-iinom ng tubig. Huwag mo nang kumain ng kung ano-ano. Healthy food yung kainin. So, kung gusto niyo mapanood yung vlog ni Jano about dito, guys. Nagwa-vlog siya actually. Yung Ivan Milanes. So, pumunta na lang kayo doon, i-subscribe nyo siya para maging updated din kayo. And doon kasi guys, makikita nyo rin ako behind the scene. Kasi usually, di ba sa mga vlogs ko, binivideohan ko sila. So, doon naman sa vlogs ni Jano, binivideohan naman ako ni Jano para makita nyo naman kung ano yung mga ginagawa ko sa araw-araw sa labas ng camera. So, ayun. Kung meron kayong mga questions sa amin, comment lang kayo sa baba, balitaan nyo ako. So, sasagutin natin lahat yan.